Pagka ganitong weather, hindi ko alam kung magagamit ko yung ating tinatawag na studio exercise. Guys, meron akong joke. Ano palang tawag ng pera sa space? Alam nyo ba kung anong tawag ng pera sa space? Oh, ito na, sige na, sasabihin ko na. Ang tawag ng pera sa space, edi, wala lang. So guys, anong klase ng bituin ang nagsusuot ng eyeglasses? Sirit na kayo? Sirit na? Sige, ito na, sasabihin ko na. Walay. So, welcome back ulit, guys. How are you, Karen? I'm doing good. So, right now, nandito po ako sa Karen Salon. Marami nagsasabi, mahirap daw ang aged care na trabaho. Medyo malaki ang gastos, pero okay lang. Kahit saglit lang sila dito. So, hello guys! Happy Tuesday! Si Molly. So, nakapatrobe ako ngayon. Dahil sobrang lamig dito, guys. Kung na-feel nyo lang yung kamay ko ngayon, parang yellow. So, sobrang lamig. So, ngayon, guys, alam nyo naman ang routine natin sa bahay. Kain, linis, mag-video, maglaba, magluto. Ayan, so manananghalian na ako, guys. Hindi na ako nakapag-breakfast ngayon, guys, kasi nag-edit ako ng video. Dami kong inayos. Ngayon naman, pagkatapos kong kumain ng tanghalian, ayan, yung mga, anuhin natin, tupiin natin. Tapos papakita ko sa inyo dito sa labas yung mga kumot ko, hindi ko nakuha. Umulan. Grabe. Umuulan pa rin siya hanggang ngayon. So, ang gagawin ko, lalaban ko to ulit. Tapos, ida-dryer ko na lang. Ayan. Tignan nyo, medyo umaambon na ambon pa. Yung eggplant natin, no? Ang dami pang bunga. Diba? Yung, ano natin, exercise studio natin. Pagka ganitong weather, hindi ko alam kung magagamit ko yung ating tinatawag na studio exercise. Doon ako mag-exercise sa loob ng bahay. Kasi sobrang lamig, guys. So, ngayon manananghalian na ako, guys. Habang ina-upload ko yung video natin kahapon sa ating social media platform, ako'y manananghalian na muna. Yan na, guys, ang aking salmon at ang talong na hinarvest natin sa likod ng bahay. So, ang aking mga pet, ubos na rin ang kanilang pagkain. Pagtapos ko kumain, bibigyan ko na naman sila ng pagkain. So, let's mukbang. So, guys, malapit na ang ating school sa ano na, sa Thursday na ang ating school. I'm so excited. Titignan ko kung makakapag daily vlog pa tayo nun. So, yung school ko, guys, is malapit lang dito sa bahay. Mga 10 minutes drive lang. Ang course pala na kinuha ko is Aged Care and Disability course. 1 year yung course na yan. So, hopefully, makanap tayo ng part-time job. Kung meron tayong makilala na student doon o classmate natin na nag-work, pwede tayong magpareto. So, sa mga hindi alam kung bakit wala po akong work ngayon, dahil meron po akong problema sa hips ko. Hindi na po ako pwede sa mga yung long shift na pagbubuhat ng mabigat. Hindi na po ako pwede noon at naglalakad nakatayo ng matagal, naglalakad sa yung mga warehouse, ganyan po, hindi na po pwede sa akin yan. Kaya pa naman, kaya lang natakot kasi ako nung last na nagtrabaho ako sa warehouse. Talagang hindi ko na po talaga maigalaw yung yung leg ko.
dahil sa sobrang sakit ng hips ko. Tapos binubuhat ko na lang po yung isa kong legs pag sasakay na po ako sa sasakyan. Kasi hindi ko na po talaga siya maiangat na mag-isa. Ganun po yung pakiramdam, kaya natakot na po ako. Nung nagpa-check ako, so may nakita silang dalawang cysts sa hips ko. So hanggang ngayon naghihintay pa rin ako ng appointment sa hospital. Public lang po siya. Para sa MRI or MIR, hindi ko po masyadong matandaan. So naghihintay pa po ako ng appointment kung kailan para malaman kung kailangan ng surgery or ng injection lang po. So habang naghihintay po ako, mag-aaral po muna ako. Tapos nagbablog, ayan, nakikita nyo naman. Saka nagpapalakas, nag-exercise. So meron akong doktor na nirecommend sa akin na exercise na kailangan kong sundin, gawin. Kaya po nag-exercise ako. So ayun po. After ng lunch ko, linis po ako ng bahay. Mga labahin ko. Update ko po kayo mamaya kung anong maisipan kong gawin. Ang naisip ko ngayon, kaninang umaga, nakita niyo po may kulay kaunti yung buhok ko. So gagawin natin siyang, meron akong pangkulay dyan sa buhok na, ang kulay niya is parang dark blue. So try ko po na i-vlog yun mamaya. Siguro yun na lang po yung i-vlog ko. At least may laman ng ating video kahit papano. So, ayan po, may kulay ang buhok ko. So, ayan, update ko na lang po kayo mamaya. Excited siya. Oh. Bye-bye! So guys, nandito kami ngayon ni Molly sa park. So, nilabas ko muna ang aking alagang aso kasi tumataba na siya. Kailangan na ng exercise. So, and then, tag-ulan ngayon. Balita ko, 3 araw is hindi maganda yung panahon. Kaya naman, sinulit ko habang wala pang ulan. Ano na dito guys, alas 3 na ng hapon. So, habang hindi pa umuulan, pinasyal ko na muna ang alaga ko. Guys, meron akong joke. Ano palang tawag ng pera sa space? Alam nyo ba kung anong tawag ng pera sa space? Sino makakasagot? Sinong nakakaalam? Oh, ito na, sige na, sasabihin ko na. Ang tawag ng pera sa space, Starbucks. Diba? Tama ako. Sinong nakahula, no? Ako lang malupit. So, ito pa. So, sa space, diba, maraming stars. So, kapag nagkabungguan yung mga stars, anong sinasabi nila sa isa't isa? Alam nyo na. Kapag na-hurt nila ang isa't isa, anong sinasabi nila? Sinong nakakaalam? Ito na, sige, sasabihin ko na. Di ang sinasabi nila sa isa't isa kapag na-hurt nila ang isa't isa. Di, I'm sorry, hindi ko sinasadya. I'm sorry na kasi. I'm sorry. Wala lang. So guys, anong klase ng bituin ang nagsusuot ng eyeglasses? Eyeglasses or sunglasses? Anong klase ng bituin ang nagsusuot ng glasses? Ng eyeglasses? Ano na? Sirit na kayo? Sirit na? Sige, ito na, sasabihin ko na. Di movie star! Diba? Kilig ka na naman dyan.
So, ito pa guys. So, bakit ang bituin bakit ang bituin ay nag-decide na magbakasyon? Molly, do you know the answer? Okay, hindi niya alam. So, bakit nag-decide magbakasyon ang bituin? Ha? Anong sagot? Hindi nyo alam. Kasi, kailangan nyo ng space. Kaya siya nagbakasyon. Hindi lang tayo kailangan ng space. Kailangan din nila. Walay. So, welcome back ulit, guys, sa aking... Nandito na tayo sa ating bahay. At ngayon, nagdadalawang isip ako kung maliligo ako. Tira mo naman yung kamay ko, kulubot na kulubot dahil sa sobrang lamig. Kahit noo ko, tingnan nyo, nilamig na rin. So guys, pero susubukan ko talaga. Babasahin ko muna kung gaano katagal ito sa ating buhok. Diba, sinabi ko nga kanina, magkukulay ako ng buhok. Kaya maliligo ako ngayon, kahit lamig na ako. So, babasahin muna natin ang instructions. Sobrang lamig, guys. Ang summer dito sa Australia is nag-start ng... Kailangan ko pang bilangin. Oh my God. Basta natatapos yung summer dito ng March. Okay? February, mga ganyan. January, February, March. April. So, April na tayo ngayon. So, malamig na. So, ibig sabihin, ngayon natatapos ang... Ewan ko ano sinasabi mo. Dito na nga tayo. Basta. December. Kailan ba dito yung start ng summer? Search ko na nga lang. Diyos ko. So, ang summer dito sa Australia ay nag-uumpisa mula December hanggang February. Kaya naman, ngayon ay April na. Kaya na tayo. Ginaw na ginaw. Sobrang ginaw. Ayan. Patanda na ako. So, itong nabili kong pampakulay ng buhok. Ang kulay nito is dark blue. Wait. Yeah, blue-black pala siya. Blue-black. So, yung nakita nyo naman kanina na may kulay yung buhok ko. Ngayon, papalitan na natin siya. And medyo brown siya na parang, ewan ko. So, papalitan ko na siya. Siguro nung kinulay ko to mga 2 months ago na. So, ngayon, medyo naboboringan na ako. Kaya balik, na tayo, dark hair color na tayo. So, ang pagkabasa ko dito is, hindi na kailangan pang hugasan ng buhok. Pagka ko siguro, ilagay na ng diretso sa buhok. Tapos, ibabad ng mga 45 minutes. Oh my God. So, 45 minutes natin ibababad. So, let's go! Ay, Mare! Kumusta na? Anong balita? Okay. Hi, Karen. How are you, Karen? I'm doing good. So, right now, nandito po ako sa Karen Salon. For, if you doesn't have budget, just come and see Karen Salon. It's not free. I'm the most expensive. It's not free because I have to cook and... So, yung buhok ko po, guys, is kulot po talaga siya. So, gumagamit lang po ako ng mga cream para po mag-untanggal yung mga kulot-kulot niya. So, bala ko pong pahabain yung buhok ko hanggang puwetan lang. So, hindi na po ako nagpapa-straight ng buhok kasi masyadong mahal. Wala po tayong budget. Saka, ayoko po ng masyadong, gamit na gamit yung buhok ko sa mga chemical. Ayoko po. Kulay-kulay lang po. Tapos ako na lang po yung nag-straight ng buhok ko para iwas damage po. Saka iwas gastos din.
Wow, Karen hand is very light. It's like he have a he or she Karen. She have a experience on doing the hair, huh, Karen? I'm just very talented. What? Why you speak like a man? Speak like a woman. You're Karen now. Your name is Karen. I'm in a Karen salon. Karen. Hi, Karen. How long is your hair, Karen? Not long enough. What? Mm. That's not how you say it. Not long enough. So, Karen, how many customer you have in a day? Just one. One customer? Yeah, I'm very professional. Professional, Karen. Mm. We'll see the result later. Maybe it's not my hair is gonna go dark. Maybe my face. We'll see how professional Karen is. Mm. No, Karen. Mm. Karen? Mm. Karen? Or maybe you finish already one? Already half? Yeah, How about the other side? Come on, later put it. Yeah, it's half hair. Let's Half go on the hair, other half side hair. now. Okay, now the other one. I think it's not enough. So guys, it's almost done. Meet Karen, the hair salon. She is my best friend, my closest best friend, Karen. Karen, don't be shy, Karen. She's from. Where are you from, Karen? Mm. Where are you from, Karen? India. You're from India, Karen. Mm. What's is special in India, Karen? Only me. You? Okay, I think I asked you a wrong question, Karen. What is special about you, Karen? Mm. Mm-hmm. Nothing. No, I think you're good at hairdressing, Karen. Mm. How long have you been in this business, Karen? 10 minutes. That's amazing. That's a very, very long time ago. So guys, tapos na. Ibababad na lang natin to ng 45 minutes. Thanks for Karen. So habang nakababad to guys sa aking ulo, kukuha na ako ng aking dinner. Kaya nagugutom na ako. So let's go. So ito yung dinner natin ngayon. Beef ravioli. Niluto ko kahapon. Sarap. Manipis lang yung laman niya sa loob, guys. Grabe guys yung tuwalya. So nakulayan ang ating tuwalya. Ay nako, hindi na ito magamit. So one day to go. School time na. So 2 days lang po ang school ko. So every Thursday and Friday po ang aking school. Excited na po ako mag-aral ulit. Patay, nosebleed tayo nito kasi English. Ay naku. Sana may mamit ako doon na maging friend ko. Sana mabait, hindi chismosang palaka. Yun. Hanggang ngayon wala pa rin akong notebook na prepare. So guys, yung course ko pala na kinuha is Certificate 3, Aged Care with Disability. So yun guys, bale, gobyerno ang nagbayad. Ngayon, meron ding tuition fee kaming babayaran, pero yung mga materials na lang, nasa mga $260 in total yung babayaran namin. So, $260 in total po. So, kumbaga, ang course po, ang total nun is nasa 8,000 plus po ata, kung di ako nagkakamali. Sabihin natin 6,000 to 8,000 plus po dollar ang course. So, tingnan nyo, ang laki ng na-save natin para lang makapag-aral. Sana matapos ko tong course na to at
hanap ng trabaho. So, marami nagsasabi mahirap daw ang aged care na trabaho. So, try ko naman before na mag home care, domestic assistant, yung mga naglilinis lang ng bahay. Pero yun, home to home basis. Kumbaga, meron kang app na ginagamit, tapos sisendan ka ng address ng client mo, pupuntahan mo yung client mo, mag-stay ka lang doon ng mga 30 minutes, ganon, 30 minutes na paglilinis, or 1 hour na, halimbawa, lahat yung mga household, maglinis, hugas ng pinggan, vacuum, mop, mag-ayos ng bed, yun, mga domestic helper lang. Kumbaga, kung wala ka pang certificate, pwede kang magtrabaho doon. Dito na, maglinis lang ng bahay. Sa mga matatanda. Hindi ka pwedeng magpaligo, hindi ka pwedeng magpakain, hindi ka pwedeng magbigay ng gamot kasi wala ka pang certificate. Yun. So, yun sana makakuha ako ng part-time job ulit na ganon. Time na yon na nagpa-part-time job ako, nag-aaral ako. So, ang kinuha kong course noon is aged care din, pero walang disability. Hindi ko siya natapos, pero pinost ko yon. Kaya ngayon, continue ako. Pero ngayon, with disability na kurso. So, okay naman. Kaya naman ako nahinto noon na magtrabaho at mag-aral dahil kailangan ko ng full-time job. Kasi, dinala ko nga yung parents ko dito sa Australia. So, yun, medyo malaki ang gastos, pero okay lang. Kahit saglit lang sila dito. Pero, ang lamig kasi hindi kaya ng weather. Hindi nila kaya. Lalo na yung mga matatanda, hindi nila kaya ang weather. So, yun. Kaya napagastos. Pero okay lang. Ngayon, mag-start ako ulit na makapag-aral. Tatapusin ko to. At makapagtrabaho. Sad to say, hindi na ako pwede magtrabaho sa warehouse kasi mabigat talaga ang trabaho doon. Kahit naman sa sa aged care siguro mabigat din. Pero, kaya ako nagpapa-strong ngayon. Kasi gusto ko matry kung anong klaseng trabaho ang baka gusto ko o baka hindi ko gusto. Malay natin, tingnan natin. At least hindi nasasayang yung panahon. At least nag-aaral tayo, nakakuha tayo ng certificate. At least na-try natin. So, itong pagbablog din, na-try ko. Malay mo, one day, di ba? Hindi natin masabi. So, tingnan natin in the future kung ano nga ba talaga yung magiging destination ng profession ko, kung ano yung gusto kong gawin talaga sa buhay ko. So, sa ngayon, focus muna ako sa isang task muna. Ayoko nang mag 2 jobs tapos nag-aaral. Ayoko nang. Gusto ko mag-aaral ako, makahanap ako ng part-time job, yun na lang. Hindi na ako kasi ang hirap guys. Sobrang hirap talaga, 8 hours. Kasi nung time na yon, nung nag 2 jobs ako, ganito yon ang setup ko. No, nag-aaral pa ako noon So, ang setup ko noon is, ang start ng school ko every Thursday and Friday nga, di ba? Before, nung Certificate 3, aged care pa lang, wala pang disability. So, Certificate 3, individual support, ang tawag doon. So, nag-aaral ako ng Thursday, Friday. Start yun ng 9 a.m. o 10 a.m. until 3 p.m. So, 2 days yun in a week. So, pagkatapos nun, night shift, full-time ako ng night shift na sa warehouse. Nagtatrabaho, nag-start ako mga around 11 or 12 a.m. and then uwi ako ng 6 a.m. So sabihin natin Thursday, galing akong school, natapos na ng 3 p.m. Pahinga ko nun. Yun na yun, hanggang gabi. Magluto, maglinis, ganyan-ganyan, ganito, chichabaroche, gawin na lahat. Tapos, pasok na ako sa trabaho ng alas 12, uwi ng 6 a.m. And then, tulog ng kaunti, gising, pasok sa school.
Ngayon naman, pag Monday to Wednesday, syempre 2 jobs ako niyan. Wala akong school, di ba? So, nag-work ako sa home care assistant, yung domestic helper. So, yun naman hanggang start ng 7 a.m. Start ng 7 a.m. or 8 a.m. Paiba-iba, depende sa schedule ng client. Matatapos ng mga alas 12 or ng alauna. Yun. And then, pahinga ako nun. And then, luto-luto, linis-linis. Then, pasok sa trabaho ng alas 12 ng umaga. Tapos, yun ang nakakapagod. Kasi kulang ka sa tulog. Pero hindi maganda yun. Yun, napabayaan ko yung health ko. So, pasok ng, di ba, 12 to 6 a.m. ang shift ko. Tapos, may work pa ako kinabukasan ng umaga ng around 7 to 8 a.m. Maglinis ng bahay. So, and then nag-study pa ako Thursday, Friday. Grabe, guys, kapagod. Yun. Kapagod talaga siya, guys. Ayoko nang gawin yun. Dati yun, nung talagang, medyo malakas pa ako. Ngayon, hindi ko na kaya. Kailangan ko nang intindihin yung health ko. Saka, kailangan ko nang pagtuunan ng pansin yung talagang profession ko. Yun. Kasi tumatanda na tayo. Kailangan natin mag-save ng pera at the same time, kailangan natin tumulong sa pamilya natin. And then, the same time, kailangan mo din mag-enjoy, kailangan mo din mag-travel, kailangan mo din, syempre, ikaw pa naman, trabaho ka lang ng trabaho, tapos, wala kang natatanggap sa sarili mo na para maging masaya. Syempre, yun na lang yung nagpapasaya sa'yo. Syempre, nagpapasaya din sa akin na tumulong ako sa pamilya ko. Syempre, number 1 yun. Pero sa ngayon, syempre, kung kaya din naman nila, kailangan gawin nila, di ba? May kanya-kanya na rin naman kaming buhay. So, ako ngayon, kailangan ko muna mag-save ng pera. So, para may mabunot tayo. Baka sakali kung anong mangyari, no? Pero sana wag naman. So, yun. Siyempre, ako, tumatanda na rin ako. Gusto ko rin mag-holiday. Gusto ko rin mag-enjoy. Malay mo, in the future, gusto ko rin magkaroon ng sarili kong anak. Then, at least, meron akong savings dyan para sa akin. Para sa sarili kong buhay. Alam niyo yun? Siyempre, magsasave din ako para sa pamilya ko just in case na yun na, marami akong plano, pero syempre isa-isahin muna natin yan. Sa ngayon, magpapagaling muna ako, magpapalakas at steady ko muna yung aking schedule, yung routine ko. Kasi kung hindi ko i-organize, magulo. Hindi ko alam kung ano yung uunahin. Hindi ko alam kung ano yung tatapusin. So, steady muna ako sa ganito. Pero pasalamat din ako dahil meron akong partner na tumutulong sa akin, syempre. Kung hindi din dahil sa kanya, siguro hindi ko maiisip, hindi ko magagawa lahat to. Syempre, ganyan naman talaga, di ba? Pag mag-aasawa kayo, maghanap kayo ng partner na talagang susuportahan kayo kahit anong mangyari. So, yun. Talaga ako, doon ako na-bless. Sobra, kaya naman nagsisikap ako. So, yun. Pero minsan nakakainis na may jowa. Siyempre, ang relasyon hindi naman perfect yan. Siyempre, nag-aaway kayo, di ba? Lagi yan. Hindi yan mawawala sa relasyon. Ang pinaka-importante dyan is kahit na nag-aaway kayo, ganito, kayo pa rin. Yung pareho kayong nag-a-adjust sa sitwasyon, hindi lang yung isa. So pasalamat ko, ang laki din ng in-adjust niya para sa akin. Grabing iyak ko nun, grabe ang away namin nun, grabe, parang gusto ko nang lumayas. Parang nagsisisi ako, bakit ganito, ganyan. Pero we'll see, Hindi natin alam ang buhay. So, hindi natin kontrolado ang buhay. So,
As long as, ngayon kasi gusto ko happy na lang. Gusto ko, ayoko nang iniisip kung anong mangyayari o ano ba talaga. Nakakatakot kasi. Nakakatakot pero hindi natin hawak talaga ang future. Hindi natin hawak kung anong iniisip ng tao. Hindi natin hawak. Hindi natin alam kung anong iniisip ng partner natin ngayon or anong ginagawa nila or what. Kahit naman siya, ganun din sa akin. Trust lang talaga saka ayun, mahirap talaga mag-trust lalo na kung yung naranasan mo sa buhay is maraming sumira ng tiwala mo. So, yun, slowly, darating din ang tamang tao para sa'yo. Ako, hindi ko pa sinasabing siya ang tamang tao para sa akin. Pero, hanggat nakikita kong nag-e-effort siya, nag-e-effort din naman ako. Siyempre, lahat ng hard work ko, sino din naman ang magtatamasa nun. Hindi lang din naman ako. Siya din, kung siya yung magiging partner ko. Siyempre, working hard ako. Siyempre, yung pagtatrabaho ko ng 2 jobs, pag-iipon ko, siyempre, kami din, nagbe-benefits na kaming 2. Diba? Ako din, nagbe-benefits din. Ganun din yung ginagawa niya. So, doon mo mababase na yung relasyon ninyo is may pag-asa. Pag nakikita mo nag-e-effort yung partner nyo. Yun. So, and then, kahit anong mangyari, enjoy lang. Okay lang yan. Iyak mo lang yan. Maya-maya, okay na. Kahit anong problema, kasi hindi naman nawawala yan talaga eh. Ang mahalaga, mag-asama kayo, may kasama ka. Ingatan nyo yung sarili nyo, mapababae man o lalaki. Ingatan nyo yung sarili niyo. Kasi kung hindi nyo iingatan yung sarili nyo, yung health nyo, sinasabi ko to in general na lahat. No? Para sa lahatan to, mapabata, mapananay, mapatatay, mapalolo, lolat, mapa Gen Z, mapa 90s, 80s, or whatever. Ingatan niyo yung sarili niyo. Lalo na yung mga teenage. Naku, excited kayong inom ng alak o sigarilyo dito, sigarilyo doon, barkada dito. Wala namang masama kung minsan lang. Okay lang mag-try kasi syempre bata kayo eh. Pero ito nang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo nang subukan. Tigilan nyo yan yung pag-alak-alak, paninigarilyo. Sa una, try lang pero maya niyan hindi mo na maiwasan yan. Yan ang magiging cause ng bad effects sa health mo. Number 1 yan. So, imbis na bumili ka ng alak, imbis na manigarilyo ka or what, mag-exercise ka na lang. Pagandahin mo yung katawan mo. At least healthy ka. Pwede ka namang uminom ng alak, moderate lang. Pwede yun. Why not? 1 glass a week. Hindi yung kada araw-araw, linggo-linggo, inom dito, inom doon. Yung talagang uumagahin ka na kakainom dahil sa mga barkada o ganyan. Dahil masaya ka. Pero, kung paulit-ulit mong ginagawa yan, pag nagtungtong ka ng 30 years old, 35 years old, 40 years old, dyan na lumalabas ang sakit. 100%. Believe me. So, yun lang. Tapos na yung dinner ko, guys. So, malapit na natin itong banlawan. Tapos, ipapakita ko na lang sa inyo. Ang dami ko ng chucho barache dito. Okay, guys. Ayun, guys. Na-local lang ako kasi may narinig akong parang ewan pa. Huwag na nga lang. So, ayan, guys. Na banlawan na natin. Ayan, kita nyo yung buhok ko, diba? Kulot na kulot. So, ngayon na banlawan natin, na dry towel na natin siya. Maglalagay naman tayo ng post-color treatment sa buhok. So, ibabad lang natin siya ng 2 minutes.
Tapos saka natin siya babanlawan. So, papakita ko sa inyo mamaya, okay? So, saka may mabango siya, guys. Para siyang conditioner na rin. Pampalambot siguro ng buhok. So, guys, ayan, nakikita niyo yung buhok ko, diba? Kulot na kulot. Ayan. Kulot po talaga buhok ko. So, kaya ako po siya pinapahaba kasi gusto ko po ma-maintain yung pagka-kulot ng buhok ko. Kasi kung lagi po tayong nag-straight ng buhok, madadamage po yung buhok natin. So, ang oras ngayon, guys, is 8:00 na ng gabi. Sasabayan ko na ng nanligo kasi 2 araw na ata akong hindi naliligo. Puro hugas-hugas lang. Ayan. Kasi meron pa po akong pasintabis ako makain. Meron pa po akong period. Sabi nila, huwag daw maligo kapag ka may period. Ano ba yun? Hindi ko alam. Sobrang lamig din dito kaya okay lang. Saka hindi naman ako nagtatrabaho. Nasa bahay lang naman ako palagi. Kaya punas-punas sila mo, hugas-hugas, pwede na yan. Saka sobrang lamig dito, guys. Kaya hindi ka talaga mga amoy dito. Yun nga sinasabi ko kanina. Parang may narinig akong tumatahol sa ko lang, tapat lang ng bintana ko. Ayan. Hello, grabe. Akala ko si Molly. Tinatawag ko si Molly. Tapos, nandun lang pala siya sa isang kwarto natutulog. Hala, sabi ko, sino yung tumatahol doon? Yung parang, yung tahol niya is parang, yung gutom na gutom. Yung parang nag-aagawan sa pagkain. Talagang sobrang lapit dito sa bintana ko. Kaya akala ko si Molly. So, tinawag ko si Molly. Anong pala siya sa kwarto? Natutulog lang. So, hala, nakakatakot. Itong bahay na to is luma na talaga siya. Saka sa labas, parang may mga bodega. So, nakakatakot. Sana, hindi naman sana, no? Huwag naman sana. Matatakotin pa naman ako. Buti na lang meron kami mga housemates dito. At least alam mo na hindi ka nag-iisa sa bahay. So, andito si Molly. Kasi tinawag ko siya. Bigla siyang nagising. Yung pagkatawag ko. So, sinasamahan niya ako ngayon dito. Alam niya sigurong parang natatakot ako kaya si Molly? Parang siguro nararamdaman niya natatakot ako kaya sinamahan niya ako dito. Naantok pa ikaw. Tulog na ikaw. Nagising ka. Oo naman yun, no? Si Molly mabait po yan siya. Hi, Molly. Hi, Molly. Hi, baby. Hi. May chemical yung kamay ko kaya ayaw ko siyang hawakan eh. So, guys, maliligo na po ako. Tapos saan ko na to babanlawan at i-hair dryer ko siya para makita natin kung ano yung resulta. Bali bukas nyo malalaman kung nag-iba yung kulay ng buhok natin. Pero makikita nyo niya siya, nangitim na siya. So, ayan na yung result niya. Parang mas okay sa akin yung medyo itim na buhok. So, kasi yung kilay ko may itim po siya. So, perfect po siya na combination. So, magbabanlaw na po ako. And then, bali, papakita ko sa inyo mamaya. Pagkatapos niya, matutulog na kami. Yun lang. Ayan, maglalagay lang ako ng mga chichebureche sa mukha. And then, beauty sleep na. And then, bukas naman ulit. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for pain. Thank you for joy. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Yeah. Raise your hand. Baby, don't be scared.
guys. Ayan guys, ang ating original na buhok. Kulot na kulot, hindi ba? Ayan, patutuyuin ko na lang yan. Tsura ko. Ayan guys. Ayan guys, patutuyuin ko muna itong buhok ko. Then, update ko tayo. So guys, medyo namumula na ako dahil sa sobrang init ng blower. Malapit nang matuyo guys. Tiis ganda talaga. So ayan guys. So, medyo makate, kaunti sa anit. Pero huwag natin katihin. Baka masugatan. So ayan guys. Nakita ko na yung diferensya niya. Ayan o. Pero itim lang siya. Pero tingnan natin sa araw bukas. Sana may araw bukas. Makita natin kung may kulay siyang blue. Kasi blue-black po siya eh. Sabi. So, yan guys. Binlow dryer ko lang po to. Kaya naman po ganito to. Kahit na binlow dryer ko siya. Tapos straight yung kinalabasan ng buhok ko. Kasi po may ginagamit po akong cream na kapag binlow dryer mo siya is straight, ano na siya, straight na, no, diretso, parang hindi mo na kailangan gumamit ng iron. Kung gusto mo, pwede naman gumamit ng iron, kaunti lang, pero, ito, ayan o, medyo naging straight siya. Kung nakita nyo yung buhok ko kanina, yung tapa siya, grabe yung pagkakulot ng buhok ko. No, ngayong binlow dryer ko, is tuwid na siya. Saka hanggang dito yung buhok ko, guys. Dyan. No, so, pinapahaba natin ang buhok natin at pinapa-healthy natin siya. Sana. So, ayan na guys. Natapos na rin ang ating vlog ngayon. So, bukas naman. And salamat sa panunod. And hanggang dito na lang. I'll see you tomorrow. Bye-bye.